you wait for me to rise, counting down the seconds till I open up my eyes. I hear your invitation. You have been so patient. So Lord, this is my reply. I wanna walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you by the quiet water. You fill me with your peace through the darkest valley. I know that you're with me. The beauty of your presence, it fills me with assurance that you are all I need. And I wanna walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you. Oh Jesus, I wanna walk with you, yeah. I wanna know you, not just about you. I wanna be with you, not just around you. I wanna love you, not just be loved by you. I wanna walk with you. I wanna know. Oh Jesus, wanna be with you, not just around. And I wanna love you, not just be loved by you. I wanna walk, and I wanna know, Jesus, I do. Wanna be with you, and not just around you. Oh, and I wanna love you, not just be loved by you. Oh, I wanna walk with you, Jesus. Yeah. Oh, every day of my life, I wanna walk with you. Oh, I wanna be closer. Oh, I wanna walk with you and talk with you. I wanna hear you speaking and feel you breathing. Walk with you and talk with you. Come on, sing it out. I wanna hear you speaking. Hey, I wanna feel you breathing. Oh, and talk with you. I wanna hear you, and I wanna feel you breathing.
with you. I wanna walk with you. I wanna walk with you. Oh, closer and closer. I wanna walk with you. Good morning po sa inyong lahat. Happy New Year po. Isang mapagpalang araw po muli sa atin. Salamat po sa Panginoon sa panibagong taon, panibagong pagkakataon para po sa ating lahat na kanyang pong ipinagkakaloob. Salamat po at muli po tayo makakapagbulay-bulay ng kanyang mga salita. Magsimula po muna tayo sa isang maikling panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga, panibagong buhay, Panginoon. Pag-asa na ipinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Napakabuti mo po, Panginoon. Ikaw po ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon. Maraming salamat po, Panginoon. At Panginoon, humihingi rin po kami ng kapatawaran sa anuman pong mga kasalanan na amin pong nagawa, nasabi na isip, Panginoon, na hindi po karapat-dapat o kalugod-lugod sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa biyayang pagpapatawad. At nag-aas po muli kami, Panginoon, ng karunungan na mula sa inyo. Buksan niyo po ang aming isip at puso sa mensahe po na gusto niyo pong malaman namin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, nawa ang mga papakinggan po namin sa araw na ito ay may sa buhay po namin sa araw-araw po na buhay na pinagkakaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po, Ama. Sa inyo po ang papuri, pagsamba, Panginoon. Salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, tayo po ay nasa Deuteronomy chapter 23 at pinamagatan pong mga hindi kabilang sa sambayanan ng Diyos. Verse 1, ang isang lalaking kinapon o naputulan ng ari ay hindi maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh. Sino mang anak sa labas ay hindi maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh hanggang sa 10 sali ng kanyang lahi. Ang isang Amonita o Moabita ay hindi maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh hanggang sa 10 sali ng kanyang lahi, sapagkat hindi nila kayo binigyan ng pagkain at inumin nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Bukod dito, inupahan pa nila si Balaam na anak ni Beor na taga Petor or Petor sa Mesopotamia para sumpain kayo. Gayunman, hindi siya dininig ng Diyos ninyong si Yahweh. Sa halip, pinagpala niya kayo sapagkat mahal kayo ni Yahweh. Kailan may huwag din niyo silang tutulungan upang sila'y maging mapayapa o masagana. 7. Huwag ninyong kasuklaman ng mga Edomita sapagkat sila'y mga kapatid ninyo. Gayon din ang mga Ehipsyo sapagkat kayo'y naninirahan sa kanilang lupain. 8. Maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh ang 3 salin sa kanilang lahi. Mga tuntunin tungkol sa kalinisan sa loob ng kampo. 9. Sa panahon ng digmaan, umiwas kayo sa anumang maaaring magparumi sa inyo sa loob ng inyong kampo. 10. Kapag nilabasan ng sariling binhi ang isang lalaki habang natutulog, lalabas siya ng kampo at hindi muna babalik. 11. Maliligo siya sa dapit hapon, paglubog ng araw, saka lamang siya babalik sa kampo. 12. Maglalaan kayo ng isang lugar sa labas ng kampo na gagawin ninyong palikuran. 13. Magdala rin kayo ng kahoy bukod pa sa inyong mga sandata. Gagamitin ninyo itong panghukay at pangtabon kapag kayo'y dudumi. 14. Naglilibot ang Diyos ninyong si Yahweh sa inyong kampo upang iligtas kayo sa mga kaaway at sila'y ipalupig sa inyo. Kaya't kailangang manatiling malinis sa paningin ng Diyos ang inyong kampo. Baka pabayaan niya kayo kapag nakita niyang marumi ang kampo. Iba't ibang tuntunin. 15. Ang isang aliping tumakas at lumipat sa inyo ay huwag ninyong ibabalik sa dati niyang amo.
16. Mananatili siya sa inyo at hayaan siyang tumira kung saan niya gusto sa loob ng inyong bayan. Huwag ninyo siyang aapihin. 17. Sino mang Israelita, babae man o lalaki ay hindi maaaring magbenta ng panandaliang aliw bilang pagsamba. 18. Ang salaping kinita sa ganitong mahalin na paraan ay hindi maaaring ipagkaloob sa bahay ng Diyos ninyong si Yahweh bilang pagtupad sa isang panata. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang pagbibenta ng pandaliang aliw bilang pagsamba. 19. Huwag kayong magpapautang ng may tubo sa inyong kapwa Israelita, maging pera, pagkain o anumang maaaring patubuan. 20. Maaari ninyong patubuan ang mga dayuhan, ngunit hindi ang inyong kapwa Israelita, upang pagpalain kayo ni Yahweh sa inyong mga gawain pagdating ninyo sa lupang ibinibigay niya sa inyo. 21. Huwag ninyong kakaligtaang tuparin ang panata ninyo kay Yahweh. Tiyak na sisingilin niya kayo kapag hindi niyo tinupad iyon. 22. Hindi kasalanan kung hindi kayo gagawa ng panata, ngunit kailangang tuparin ang anumang kusang loob na pangako ninyo kay Yahweh. Kapag kayo'y pumasok sa ubasan ng inyong kapwa, maaari kayong kumain ng bunga niyon hanggang gusto nyo. Huwag lamang mag-uwi. 25. Kung mapadaan naman kayo sa tiguhan ng inyong kapwa, maaari kayong pumitas ng mga uhay sa pamamagitan ng mga kamay, ngunit huwag kayong gagamit ng karit. Yan. Salamat po sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Dumako na po tayo sa aral at aplikasyon. In Deuteronomy 23, the laws and regulations were given to the Israelites as they prepared to enter the promised land. This chapter addresses various social, religious, and moral issues reflecting God's desire for purity and holiness within the community. Isa sa mga pangunahing tema po sa Deuteronomy 23 ay ang pagkakalukob mula sa pagtitipon na nasa verses 1 to 8 po. There were groups like eunuchs, those with physical defects, and the descendants of Ammonites and Moabites who were not allowed to enter the assembly of Israel. This shows the need for Israel to maintain a certain level of purity in worship and fellowship. Pero gayon pa man po, pinayagan naman ang mga inapo na mga Edomita at Ehipto na makapasok pagkatapos ng ilang henerasyon, reflecting God's mercy and the possibility of inclusion. Ang purity in the camp na nasa verses 9 to 14 po ay isa pang mahalagang bahagi ng kabanata. The Israelites were instructed to maintain purity, especially in the camp during military campaigns. May mga batas po tungkol sa kalinisan tulad ng pagkakaroon ng lugar sa labas ng kampo para sa mga pangailangan ng katawan, tulad po na narinig natin kanina. It was important to maintain holiness in the camp because of God's presence in their midst. In the section about treating others, sa verses 15 to 25 po, the focus is on kindness and justice, especially towards slaves, foreign workers, and those in need. Pinapakita po ng mga batas na ito kung paano protektahan ang mga tao laban sa pagsasamantala tulad ng mga regulasyon tungkol sa pagpapautang, mga panata, at kung paano tratuhin ang mga dayuhang manggagawa. Mahalaga ring tandaan na hinihikayat ang Israel na magpakita ng awa at malasakit, which reflects God's character. Amen po. Yan. So, ang Diyos po ay laging nagbibigay ng halimbawa kung paano natin dapat tratuhin ang iba. At sa pamamagitan ng mga batas na ito, itinuturo niya po sa atin na maging makatarungan at maawain, lalo na sa mga taong higit na nangangailangan o nasa ilalim ng kapangyarihan ng iba. So overall po, Deuteronomy 23 calls for a community that is just, merciful, and pure in its relationships with God and one another, balancing the need for holiness with the opportunity for redemption. Sa kabanatang ito po, may kita po natin kung gaano kahalaga ang pagiging malinis at makatarungan.
Hindi lamang po sa harap ng Diyos, kundi pati na rin sa ating pakikisalamuha sa ating mga kapwa. Ang mga batas po na nakasaad dito ay hindi lang para sa pagsunod sa mga alituntunin, kundi para matutunan natin kung paano mamuhay ng may kabanalan at may malasakit. So God desires a community that loves one another at nagsasama-sama ng maayos. Ang kabanalan po ay hindi nangangahulugang pagiging perpekto o walang kasalanan. Instead, it's about having the right heart, a heart that seeks to do good, to show mercy, and to live in harmony with others despite our flaws. Sa ating pong buhay, hindi natin maiwasang magkamali. Ngunit ang importante ay ang pagkakaroon ng bukas na puso at pagnanais na magsimula muli. Lumapit po sa Diyos at magpakita rin po tayo ng awa sa iba. Amen po. Yan. So, sa Deuteronomy 23, may kita rin po natin ang tema ng awa o kahabagan at pagtanggap. Halimbawa, ang mga ina po ng Edomita at Ehipto ay pinapayagang makapasok sa pagtitipon ng Israel pagkatapos ng ilang henerasyon. So, ito ay isang magandang halimbawa nung kung paano ang Diyos ay nagpapakita ng pag-ibig at pagpapatawad sa mga tao. Amen po. Yan, I personally experience that. Kahit na may mga hindi karapat-dapat sa mga mata ng tao, may pagkakataon pa rin para sa pagbabago at pagtanggap sa kanilang komunidad. This is a reminder that God's mercy is always greater than human judgment. Amen? Amen po. Okay, so when we are called to be a community of holiness and mercy, hindi lang ito tungkol sa ating relasyon sa Diyos, kundi pati na rin po sa ating kapwa. Paano natin tinuturing ang mga tao sa paligid natin? How do we treat those who are different from us? Or are those who have wronged us? Sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay nagtuturo sa atin na magpatawad at magpakita ng malasakit na sumasalamin po sa kanyang karakter. Sa kabila ng lahat ng mga alituntunin at batas, sa bawat hakbang ng ating buhay, hinahanap ng Diyos palagi po ang ating puso. He wants us to be pure in heart and mind, not just outwardly following the rules, but also embracing His love and forgiveness. Ang kabanalan po ay hindi isang panlabas na kaanyuan lamang, kundi isang malalim na pagnanais na maging tapat at mapagmahal sa ating Diyos at sa ating kapwa. Amen po. Sabi nga po sa Matthew 5 verse 8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." In the Bible, a pure heart is characterized by, una po, integrity of character. Pagiging tapat po yun at yung may buong pagkatao. No duplicity. Wala po dapat pagkukunwari. No contradiction between thoughts, intentions, and actions. Dapat po, walang salungat sa ating pong iniisip or layunin at mga kilos. Hindi po dapat sila opposite. Next po is truthfulness. Dapat lagi po tayo nagsasabi ng totoo. Free from deceitfulness. Malaya po tayo sa mga panlilinlang. No double-mindedness. No divided allegiance. Full and total allegiance to God. Ganap at tapat na pagtalima at pagsunod sa Diyos. Amen po. Sana po ay may mga natutunan tayo sa araw na to. So as we end today's devotional, let us remember that God calls us to live with a pure heart, full of love, mercy, and integrity. Let's seek Him daily and allow His holiness to transform us. May we live lives that may we live lives that honor Him and reflect His character. Amen po. So tayo po manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po Panginoon sa inyong mensahe sa amin sa umagang ito. Salamat po, muli mo po kaming pinalalahanan, Panginoon,
mula sa inyong mga salita, Panginoon. Mga bagay po na dapat namin gawin, Panginoon, na dapat namin po maging character, Panginoon. Salamat po for reminding us always. Salamat po for guiding us. Salamat po, Panginoon. Without you, hindi po namin magagawa ang lahat ng ito. We are humbly asked, Panginoon, for your guidance, for your wisdom, Panginoon. Pagkalooban niyo kami ng karunungan, Panginoon, na malaman namin yung tama at mali. At tulungan kami, Panginoon, na sumunod ng tapat, Panginoon. Sumunod sa mga tuntunin mo, Panginoon. Sundin namin yung standard mo, Panginoon. At mamuhay kami, Panginoon, na kalugod-lugod sa inyong harapan. Make us pure, Panginoon. Make us holy, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po. Nawa ang mga mensahe po ninyo sa umagang ito ay tumalima sa aming puso at isip at amin po itong maisabuhay sa aming araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po, Ama. Muling gabayan niyo po kami sa araw na ito, sa buong hapon na ito, Panginoon. Salamat po sa pagpapala niyo sa aming Panginoon. At sa mga nakakapakinig at makakapakinig pa lamang, Panginoon, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po muli ang pinakamataas na papuri, pagsamba, tanging pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nakasama ko po sa umagang ito. To God be the glory. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, more than restrained. This is our God.